Namasya lang tayo ngayong araw, no? Ngayon ay linggo. So, pinasyalan natin si classmate Billy doon sa kanyang taniman. Dahil dati, meron siyang tanim na ampalaya doon, yung pinicture natin last month. Pero ngayon, pinalta na niya, naglagay siya ng sitaw. So, papakita pati natin yung kanyang pipino. So, nag-harvest na siya. So, sa pag-harvest naman niya, medyo bago pa lang. Pero at least, medyo kabuhayan dahil maliban doon sa kanyang naitanim na to, maganda yung production niya ngayon. So, yung pare, yung nakaraan, ilan yung iyong na-harvest? Pangilang harvest mo na siya? Panlimang harvest 130 yung good. 130 yung good. 20 yung... So, ayun. Nung Biyernes. Masasabi mo bang money maker ito? Maganda gawa ng mabigat. Saka mabilis lang yung mabilis mamunga. For 38 days, namuti na ako 38 days ang harvest. So, money maker natin ay pipino. Dahil mabigat siya, maraming kilo ang na-harvest dun sa bawat tanim natin na pipino. Possible ay, ang estimate mo, yung isang puno nito ay may ilan ang ibubuo. Baka 2 kilo, 3 siguro. Hindi ko pa Estimated mo lang. Baka mga 2 hanggang 3 Kaya. Kaya. So, kung itanim tayong pipino na 1,000 puno, possible na makakuha tayo ng 2,000 to 3,000 kilos. Pag magandang alaman kaya. So, yan wala pang 1,000 wala pa 1,000 yan. Wala, mga 850 lang. So, kung 850, asahan natin, dapat maka2 tonelada man lang siya. Parang gano'n. 1,600 mga ganun. 1,600 hanggang 2 sana. 1,600 hanggang 2,000 kilo. So, 2 tonelada. Tingnan natin pare, yung para na sa gano'n ay ma-share natin sa mga viewers natin. May mga kukunti ang bunga. Iba naman, hindi masyadong maraming bunga, pero malalaking bunga ng ganito. Ibig sabihin yung ganito, malaki. Variety na tuwari ko, ganito. Hindi siya masyadong kumpul-kumpul ang bunga. So, anong variety nga pala to? Ito yung Gen Rushmore. Okay. Gen Rushmore daw yung company. Pero ang variety niya, kung tawagin ay Gen. Ito. Ang lalaki niya. Malaki nga yung bunga ng ganito. Kaysa dun sa Pero mas marami naman bumunga yung ganun yung isang variety. Yung Jackson. Ayun pala yung pag i-comparison mo yung dalawa, mas quality ang bunga ng Gen. Mas malalaki. Mas malalaki. Pero yun naman maganda din. So, tama lang, haba. Yung Jackson. Maganda din. So, yung isang Jackson, yung sinasabi niyang Jackson na variety, yun ay ang may gawa na company nun ay East West Seed. So, ito naman ay iba ito, Rushmore, pero ang tawag sa variety ito ay Gen. Hybrid na rin siya. So, tingnan natin yun, Daming bunga ng isa. So, dapat mag-harvest na rin siguro. Paano ang harvest mo? Yung interval pa rin ng harvest mo? Every other day. Ayun. Every other day, nag-harvest siya. At kung mapapansin nyo, masasabi natin na maganda yung ating halaman dahil wala pa siyang naninilaw na dahon. Sa baba. Wala pa siyang naninilaw. Pero, itong kanyang balag, kung tutuusin, kulang siya. Mababa. Kasi dapat meron pa siyang isa. So, kung meron pa siyang isa, mas marami yung kanyang nalalaglag magagapangan. Kung mapapansin nyo, tingnan natin. Itong isang ito, sa isang punong ito, nagkaroon siya ng bunga. Then, kada nodes, magkakaroon siya ng bunga. Kaya yung sinasabi niya na ang isang puno ay pwedeng maka 3 kilo nga siya ng ma-harvest. Basta maganda lang yung performance ng ating halaman. At yun nga, katulad nung nabanggit natin nung nakaraan, ang titingnan natin ay production. Hindi yung presyo nung ating laging produkto. Ito para tinatanggalan ko ng mga
mga sanga. Ayun. So, ayun yung isang activity na ginawa niya. Pruning. Kaya ito walang mga gumagapang sa Yun. pruning dito para magandang bunga. Sa ganito lang ako nagpapabunga sa katawan na. Yun. Yun yung isa nating matututunan, no? Nag-pruning siya rito. Kaya kung mapapansin nyo, mula dito sa kanyang puno, pataas na siya. Mula sa kanyang puno, pataas lang siya. Isa lang siyang, yung sanga niya. Hindi, walang sanga. Isa lang yung vines niya. Then yung major vines lang niya. Pag kasi yung sa sanga, kahit maliit, pakita mo ng pangit ang bunga. Ito, sayang, pinutol mo. Oo, pinuputol ko yan. Pero hindi, papakita lang natin kung ano yung gano'n na inano. So ayan, no? Yung mga sanga, tinatanggal niya para sa gano'n ay mag-concentrate dito sa ating main branch o yung main vines ng ating halaman. Kaya matataba siya at quality ang nagiging bunga niya. Sa gantong kalalaki, katulad nito, pare, itong iyong ito, yung bungang yan, 1, 2, 3. Possible mga ilan ng ano na yan. May 1 kilo na kaya, wala naman. Meron na yan. Oh. 5 piraso, 2 kilo, 2 kilo eh. Minsan may labis pang konti eh, 3 piraso. Ayun. So kung mapapansin natin, at yung bawat node ang tawag dito sa buko eh. Yung nagkakaroon ng bunga. Kung bawat node ay may tutuloy siya Na isa. So ito wala, ito meron, ito meron. So possible itong 3 sa isang puno pa lang, itong 3 pag tumuloy siya ay 1 kilo na siyang mahigit. Kaya ang kailangan lang niya pag-iisipin natin at magiging maganda ay meron pa siya sa baba katulad nito. Pag bumunga siya ng siyam na ganitong kalalaki, 3 kilo na kagad sa isang puno. 9 na piraso pa lang. Ay Pag siyam pare, abot ng ano yun? 6 na kilo. So, ayun, 6 na kilo pa pala. Yung ayon kay classmate. Kasi itong isang punong ito, sa 2, 3, 4, ay marami pa siyang magiging bunga rito. Kung makabunga na siya ng siyam sa isang puno, possible ay 6 na kilo. So, ganun kaganda. Ganun kaganda yung ating ano. Yan, minamonitor na lang. Ang sabi niya gusto niya sana ay ma-picture natin na hawa na siya. Pero sabi ko hindi naman. Kasi unang-una, ay, ayan, ganun kalalaki. Unang-una ay kailangan maipakita natin na minsan talaga madamo, kailangan natin ng mag-weeding na rin. Pero, ito hindi na kailangan weeding. Hindi na daw siya i-weeding sa ngayon kasi ano naman ang pipino naman, mataas na. Mataas na. Tsaka ang pipino ay Naglilang buhay. maiksi lang ang buhay. Yung every other day na paglalakad dito sa area ay medyo mamamatay-matay na rin naman yung ibang yun, no? Ganda. So, ikutan natin. Estimated paring ano na ito, nitong estimated na area nitong taniman, buo. 600 square meter. Mga estimate lang din naman yun. Hindi to kalakihan ha. 600 square meter ang estimated lang dito sa area natin. Yan, ikot pa tayo dyan. Ito maganda. Daan bunga. Yan to yung maganda sa ating pipino. Kasi kung mapapansin mo, hindi natin kailangan ng masyadong maraming bunga. Ang kailangan natin maging quality yung bunga. Kaya doon sa ganito, magpapakita siya na magiging mahaba yung buhay niya. Matagal-tagal na haharbesan to kaysa doon sa usual na nangyayari. So maganda rin kasi ikukumpara natin kung ano yung pagkakaiba ni Jenjen ng Rushmore at saka ni Jackson ng East West. Kaya doon magkakaroon tayo ng conclusion kung alin yung makikita nating mas magandang halaman. Pero sa performance nito, masasabi ko na panalo sa ngayon yung ating Jenjen Rushmore na breed variety. So kahit may bunga, tinatanggal ko para. Ayan o. Kahit may bunga na siya, mapapansin mo 2, pero tinatanggal pa rin niya. Para kasi dito lang talaga sa notebook magbunga. Oo. Doon sa primary niya, vines. Doon sa node na yon. Kasi pag dito lumabas ang bunga niya sa primary vines,
masasabi kong quality yung bunga at malalaki. Ito parang hindi ko alam kung anong nangyayari sa ganito. Ba't merong mga lumalabas na ganito? Kabato kaya o ano? Yung nabag Ito yung aalamin natin kasi nakakita tayo ng ganitong sitwasyon. Usually, ito ay hindi diresibo yung ating babanggitin, pero yung mga ganitong mga pangyayari, bunga niya mga reject. Pero konti naman. kalimitan niyan ay nasa seeds. Nagkakaroon ng meron siyang sa seeds nangyayari, pero maraming factors na pwedeng makapekto. Kasi pwede rin nating masabing virus yung ganito. Kaya lang, siyempre, Kaya ibang bunga, kailangan lang ng study. may mga ganyan, hindi gumaganda. Yan o. Pag ganun, nadideform. Na lahat yan. Lahat ng bunga niyan, reject. Okay. Pag ganyan ang puno. Pag ganito, mapapansin nyo, bakit ganyan siya? Hindi siya pangkaraniwan, no? So siguro, pagkatapos dito, wag na lang tayong gumala pa dun sa iba kasi meron tayong natats na, no, na ganito. Baka, pero maliit pa yan, ganyan yan pare. Hindi naman kumakalat. pero at least, yung ganito. Maliit pa lang. Maliit pa lang kita ko Meron na yan, mga ganyan. Ayun. At pinaobserba ko kung dadami, hindi naman. Buti naman hindi nadami kung gano'n. Kumbaga parang kung sa ampalaya to parang namamarako. Pero usually yung namamarako, ano yan, minsan sa seeds tapos minsan virus siya. Daming ganda. Yan, no. Gandang... Yung every node nga naman may makukuha siya. Katulad dito, may nakuha na siya din eh. So, pinagputulan na yan. Tapos ay kung magkakaroon pa ng bunga yan. Yan. Yan, no? Bunga na siya. Oh. So, pare, kita bawat node may bunga. Yan. Yun, no. Ang dulo. Tapos, lahat siya ay dun lang sa main vines niya nagkaroon. Bibilangin natin ito kasi nakita natin na medyo kayang ipaliwanag ng punong ito yung ma-harvest niya. Ito yung iniiwasan ni classmate para maipakita. Ito. Classmate. Kaya nakaligtas, kung mapapansin hindi nyo, naputol. hindi naputol. Pero ang bunga niya, pangit. Kaya dapat yun yung isang advantage ng pruning. Pakita mo ba yung classmate? Deform siya, medyo kilo siya. Kaya pag nag-pruning siya, tinatanggal niya yung ganun. Ito pa isa pa Yan. Tinatanggal yan. Yun yung tama rin na hindi magandang bunga. Hindi rin siya magandang bunga. Hindi katulad ng nasa main branch. Main branch. O main vines, ayan. So bilangin natin tong isa para magkaroon tayo ng maayos na paliwanag sa ating mga viewers. Ibig sabihin, classmate, meron ka nang na-harvest dito. Oo. Ito. Yan, harvest na yan. Dalawa. So naka-harvest na siya ng isa dito. Dalawa pa lang. Ayan. Tatlo. Ano yata? Oo nga, tama. Tatlo. So nakatatlo na siya, possible na yung tatlong yun. Kung ganito siya kalalaki, possible 1 kilo. Yung tatlo. Yung tatlo tama. ay magiging 1 kilo. So naka-1 kilo na siya dito sa punong to. Tapos meron siyang umakyat siya dito, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron siyang 11 talagang tutuloy na nabumunga na kung magiging ganito lang kalaki, ang 3 kilo. Ang tatlo ay 1 kilo. So, kayang-kaya niya yung 3 kilo. 3 kilo sa isang puno. Kaya lang, hindi naman ganun lahat ito, no? Pero kung i-average natin at mapapansin natin, hahaba pa to. Itong kanyang main branch. Hahaba pa siya. Pwede pa rin siyang magbunga dyan. Kaya kung i-average natin at magiging ganyan lahat, hindi lang 3 kilo ang possible maging bunga. Pala to? Hindi yung maramihan sa isang, pare sa isa lang talaga. Karamihan ganun eh. Sa isa lang talaga eh. Ayun. Hindi katulad ng, ng Jackson na minsan ay 3, 2. So yun yung obserba ni classmate kay Jenjen. Kay Jenjen.
Kasi si Jackson minsan, sa isang node, sa isang ganito, nagkakadalawang bunga siya. Oh, dalawa, tatlo. Ganun. Nagkakatatlo. Pero si Jenjen, ay bawat node, isa lang siya. O Pero, baka hindi lang nagsasabay-sabay. pero, quality naman ang kanyang nagiging bunga. So, yun yung sinasabi kasi ito ay napagkwentuhan na rin naman namin na doon sa kaibigan kong taga Sariaya, ang gusto niya ay Jenjen dahil hindi daw siya ma-reject. O konti ang nagiging reject pag Jenjen ang ating variety. So, ayan no. Hindi talagang nagsasabay-sabay. Inaantay niya munang mawala ito bago lumaki ulit yung mga kasunod na bunga. Yan no. So, ito, mapapansin niyo, 2 puno naman to. Pero, ang dami niyang bunga. Oh, ayan pa. At possible, pumunga pa siya dyan. Maaring mas marami. So, wala sa dami ng halaman ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay quality ang ating Mapaganda dapat mapagandang ang halaman para pa. Production. kahit mababa ang presyo, pag may production, ayos. Oo. Pwede ba tayong magkaroon ng conclusion dito sa yung pipinuhan? Possible bang malugi sa pipino? Kahit pag ganito, hindi malulugit. Kahit pag gantong maganda naman, Oo. hindi naman lugit. Kahit mababa ang presyo, hindi lugit. So, ayun. Parang basta mapaganda-ganda mo lang kahit paano, safe ka. Wala kang lugi sa pipino. Kaya pipino ay masasabi natin na money maker ni Classmate Billy. Kasi hindi naman ito lang yung kanyang tinanim. Noon pa man, lagi na siyang may tanim na pipino. Siguro kaya nga pipino ang tinatanim mo. Dahil, mabilis pa ito. 38 days, naharbisan na. Tapos mga isang buwan din naharbisan. yun. So, lagi siyang may pera every other day. Kasi mag-harvest siya. Pipino pa lang yun. Eh, ito naman pipino, hindi naman to araw-araw na talagang tatrabahuhin mo yun. Hindi. Pag nakatanim na di pag abono ano naman, lingguhan. Pag spray, 2 beses ko lang na-spray ito. Oh, 2 beses. So, hindi siya malakas sa Pag inputs. lumaki na, pwede lang sprayin. Makapal naman ang dahon Kahit may udod nga, okay lang Dahon lang, hindi ka abusin ang uod So, yun yung maganda sa pipino. Hindi katulad ng ibang halaman na masyadong maselan. Katulad ng ampalaya, dapat laging i-sprayin talaga. Then yung sitaw, ganun din naman. Pero itong ating pipino, mapaano lang natin, mapaganda lang natin, okay na. So, titingnan natin yung At kung mapapansin mo, balanse siya. Yan, hanggang doon. Kung mapapansin nyo, no, meron siyang naglagay siya ng, ito yung trap ng fruit fly kasi dati nagtanim nga siya ng ampalaya. Saan? So, ito naman, hindi na natin kailangan yung sa fruit fly pagka ang ating tanim ay pipino. So, ayun. At napakaganda. At inaasahan natin, no, sa susunod na panahon, after 3 years, niyugan na tong lugar na to. Dahil tinamyan niya ng nyug. So, yung nyug na yan, anong variety niyan? Dwarf yan. Dwarf. Dwarf coconut na galing... Dwarf o hybrid? Merong hybrid So, pero yan. parang dwarf yata Galing sa PCA. Galing PCA. Ayun. So, siguro yun lang muna. Maraming salamat and happy farming sa atin lahat.